Yo! Kamusta Pilipinas? At sa lahat po ng mga viewers natin dyan sa iba't ibang bansa, magandang umaga sa inyo lahat. Uy, meron daw colostomy si PBBM dito po sa kaliwang bahagi ng kanyang tiyan. Kapag mayroon ko pong ganyan, parang hindi ka na physically fit nun. No? At ito po'y hinala lang no, ng netizen. At hindi natin alam kung ano talaga dahil may mga nakakita na sa picture ay may nakaumbok dito sa kaliwang tiyan. At hinihinala na ito daw ay colostomy bag. Sa bagay, mahilig talaga sila sa bag, no? Yung mga buhayang politiko. Mahilig sila sa bagman. At si Marcoleta, binanatan si Justice Carpio o dating Justice Carpio na ayaw pang mamahinga. Retired naman siya. Bakit ayaw niya pang mamahinga? Bakit patuloy siyang nakikialam sa politika, nakikialam sa gobyerno? Hindi na mag-retire. Si Marojas pribado na lang na tao at nagtatanim na lang sa bakuran nila. Bakit kaya, no? Kasi uso ngayon ang propaganda. Troll. Palagi ko sinasabi, mayroon ng mga big time troll at labanan na ngayon ng propaganda. So mamaya, panoorin natin yung banat ni Marcoleta. At mayroon akong mga isi-share sa inyo. At bago tayo magpatuloy, hinihiling ko po na i-like nyo po ang video ito. At sa tuwing manonood kayo, mag-upload ako ng video. Lagi po ninyong i-like, pindutin agad yung like. At syempre kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. Alright, papakita ko yung picture na napansin po ng mga netizen. Ito, ayan, dumalo siya sa isang summit. Yung kaliwang bahagi po, dito po, ayan, kaliwang bahagi, may nakaumbok po. Hindi natin alam, baka may panyo si PBBM dito, dyan sinuksok, or baka naoperahan si Pangulong Bongbong Marcos at may plaster, no? At may mga nagsasabi naman, ito daw ay colostomy bag. Yan po yung pag-opera sa bituka kung saan binaypas na yung bituka at ito na, dito na po dumadaan yung dumi at ihi ng isang tao na may colostomy bag. Ito pa yung isang picture, ayan, meron talaga nakaumbok. At kung titignan mo yung ibang nakabarong, wala naman nakaumbok sa kanila. So, naghinala tuloy ang netizen, no, na mayroong colostomy bag. Ano po ba itong colostomy bag? So, meron dito pong mga na-research ako. Ayan, itong picture na ito, na cartoon picture. Ayan po yung colostomy at ito po yung colostomy bag. Mayroon siyang pouch. At dito naman sa real human, ayan po yung colostomy, no? Ayan. At ito naman yung bag na hawak ng kamay ng tao. Ito pa yung isang picture. So ayan. Yan po yung colostomy bag. At kung babasahin nyo kung ano ba itong colostomy bag, ito daw ay to collect fecal waste from a stomach, an artificial opening in the abdomen. So, yung bituka ay pinutol na po, no? Yung papunta po sa puwit, pinutol na. So, dinivert na. Magaling talaga sa divert. Itong mga alam nyo na, magaling, dinivert na po, binaypass na, no? Kasi marami din pong mga ghost bypass project. So, binaypass na po itong bituka. So, yan po ang mga nangyayari sa mga mayroon ng colostomy bag.
no? After surgery. Ibig sabihin, kung mayroong colostomy bag ang presidente, naoperahan siya. Wala nang duda kung meron, di ba? Siguradong naoperahan siya. Ito yung bypassing the rectum or damaged parts of the colon. Yun yung small pouch, di ba? Yun yung nagkaroon ng inflammation. Kaya sumasakit yung tiyan ng isang tao kapag may diverticulitis. Nagkakaroon ng inflammation. Kaya yun na ang pinutol. Pinutol na po at nilagyan na ng butas yung tagiliran dito at nilagyan ng bag para sahurin yung mga lalabas yung mga dumi at ihi. Alam nyo po, pag may laman na yan, umaamoy po yan. Umaamoy yan. So, dapat kahit kaunti pa lang ang laman, kung halimbawa si Presidente, meron ng ganun, kahit kaunti pa lang laman, dapat pinapalitan po agad yan. Yung iba, pinapatagal kasi medyo mahal, kasi mahal din yung bag na yan. Binibili mo yan. Parang ano po siguro yan, parang diaper. Kung konti pa lang ang laman, di ba? Yung diaper ng bata, konti pa lang ang laman, wag muna palitan. Kasi nga, nagtitipid sa diaper. No? Pero, umaamoy. Di ba? So, ganun din po ito. Kapag marami ng laman yan at kung hindi mo pa pinalitan, aamoy po yan. So, kapag mayroon ka ng ganyan, hindi ka na fitness sa mga hard work, sa mga physical work, hindi mo nakakayanin yan. At ito po ay prone to bleeding. Kapag ikaw ay babiyahe, matatagtag yung katawan mo, di ba? Pag lubak-lubak ang kalsada, prone to bleeding, nagdudugo po ito. So, yan po ang mga hinahinala at palapalagay na baka mayroon ng ganitong kondisyon ang presidente dahil nga mayroong nakaumbok. So, titignan natin sa ibang pagkakataon at baka mapicturan uli si President Bongbong Marcos kung mayroon uling nakaumbok. So, ayan, hindi natin alam kung ito ay colostomy bag nga. So, punta na po tayo dito kay Senator Marcoleta. Kung saan, slightly binanatan niya itong ayaw pang mag-retire na Chief Justice. Okay, ipasok natin si Marcoleta. Pasok. Mas maraming ang nakuha Ang Vietnam. na feature sa ating exclusive economic zone ng Vietnam. Oh? Mas konti ang China. Oo. Bakit ibang trato natin sa China? Pag sasabihin nila, dinidepensahan natin. Oo. Bakit merong isang feature ang Malaysia na nasakop ng ating exclusive economic zone na paglalapit tayo doon, tinataboy din tayo ng Malaysia. Ba't hindi tayo nagagalit sa Malaysia? Oh, ngayon ko lang ito nalaman ah. Mas marami palang na-occupant itong Vietnam kaysa sa China according kay Marcoleta. Oo nga naman, ba't hindi na nag-react yung mga matatapang natin dyan sa Senado at si Tariela? Bakit puro China? Ngayon ko lang ito nalaman. At yung sa Malaysia, ito'y kadikit lang natin. At tuwing lalapit daw tayo, tinataboy din tayo. Pero hindi nagre-react si Kiko at si Risa. Sama mo na si Soto at si Bendalo. Bakit sa China lang sila nagre-react? Nandoon ba yung bayad? Nasa China ka lang umatake. Di ba? Sabi ko nga, paulit-ulit mayroong mga big time troll. Mga bayaran yan. Ha? At bakit nga ba sa China lang sila bumabanat? Ba't sinasabi ng justice na yan, ang China lang palagi? Oh. Consistent tayo. Sabihin mo, ako nakikinig ka ni Sir Justice, sabihin mo sa Malaysia, huwag kang mag-squat. Di ba? Sabihin mo rin sa Vietnam, huwag kang mag-squat. Oo. Huwag lang ang China. Banatan mo lahat. Oo. Hindi yung namimili ka. Ang problema sa kanya, hindi naka-squat Silang occupant ng picture Ayun. Under international law, sabi ko nga sa inyo, yung occupant nun,
Lalo na kung isla yung na-occupy Opo. niya. Magkakaroon din Meron kami. tinatawag na enclave territorial sea. Yes. Ano yung ibig sabihin nun? Magkakaroon ng entitlement yung isla ng 12 miles Oo. from the baseline. Yes. Alam mo ang problema ngayon? Sa ngayon, walang computation, walang computation dun sa enclave territorial sea. Opo. Kaya ang labo ngayon ang sistema ng daigdig. Wala ka namang makukuha korte ngayon na magsasabi Talagang kung dito sino wala. talagang may-ari. Nananatili tayong lahat claimants. Ayun. Hindi ba naintindihan ng justice na yan? Kaya nga lahat tayo claimants. Oo. ang laging na sinasabi nila Kiko, nila Risa Ontiveros, kasama man si Justice Carpio, sa atin yan, sa atin yan. Hindi, ang dami niyang nagkiklaim eh. Hindi lang ang China eh. Pero sa China lang sila bumabanat. Mas marami pang nagkiklaim. Taiwan, Vietnam, Malaysia. Bakit nga China lang talaga ang binabanata nila? So, sana mag-isip naman kayo. No? Kasi uso na ngayon po ang propaganda. Yan na po ang labanan sa politika, sa bansa, no? Mga leader ng bansa. Ganyan na po ang labanan ngayon. At nagbabayad ng media doon po sa US. Halos lahat ng media ron kaaway ni Trump. Pinaprangkan ni Frank. Ito, bias yung ganyan. Tapos yung magi-interview, ang mga tanong kay Trump, puro mahihirap. Pag tanong naman kay Biden, madadali lang. Napapanood ko yan. At may mga politiko, bumibili na po ng media. Hindi ba si Romualdez? Bumili ng shares sa DCMM. O di ba? Siya na yung may pinakamalaking shares diyan. Ibig sabihin, siya na yung may-ari. Yung bilyonaryo na online media, ang alam ko kay Romualdez yun. Tinatag niya yan. Bakit nag-i-invest sila sa media? Dahil labanan na po ng propaganda. At nabalita nga, may shares na rin si Romualdez sa GMA7. Alam nyo ba yon? Oh. Bakit sila nag-i-invest dyan? Yan na po ang weapon na ginagamit ngayon. Ganon din po sa ibang bansa. Ganon din po nangyayari. Yan, pag mayroong kanyan, sila yung poprotekta kapag mayroong kalaban ka. At kung meron ka namang gustong atakihin, sila naman yung aatake. No? Iba rin naman po yung ginagawa ng yung mga mayayaman, anong tawag nito, mga oligarko. Yung oligarko, pera naman nila ang pinapakilos nila. Kukuha lang sila ng isang congressman, 2, tapos media, yun ang aatake sa kaaway na negosyo ng oligarko. Di ba't may mga congressman, senator, may binabanatan silang negosyo? Ha? Malamang yun. Si senator o kaya si congressman, nabayaran ni oligarko. Kaya inaatake ngayon yung mga ata-atake ni Tulfo. Naku po! May inaatake yung negosyo yan. Alam mo na. Yan yung sinasabi natin mga big time troll. Labanan na po yan ng propaganda. Kahit gawa-gawa lang, hindi natin tuloy malalaman kung yan ay totoo nga ba o gawa-gawa lang. Lalong nagugulo ang mga Pilipino. Yung sana'y nililinaw, lalo nilang palalabuin yan. Parang yung investigasyon sa flood control. Di ba't maraming, sinabi na ni Cayetano, kung ikaw ay mastermind, mas gugustuhin mong mas magulo yan. Or sasadyain mong guluhin para magulo rin yung utak ng taong bayan. Nakuha nyo? So, itong usapin dito sa West Philippine Sea, sa South China Sea,
pilit nilang ginugulo, pinapalabo. Ayaw nilang luminaw. Ayaw din nilang maayos. Di ba? Marami nang nagsabi, dapat makipag-ayos tayo sa China. Papaano ka makikipag-ayos? Babanat sila ng babanat sa China. Ibig sabihin, ayaw nilang maayos. Ayaw din naman makipag-ayos ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Siguro troll din siya. Malamang. Oo, malamang yan. Lalo na kung yung kaalyado ni Biden ang nanalo, si Kamala Harris. Buti si Trump. Si Trump, inuuna ngayon niya yung bansa niya. Lahat ng mga pabor sa bansa, yun ang inuuna niya. Anyway, isi-share ko po sa inyo itong isang pagpapaliwanag ng isang engineer dahil na-share ko na to recently sa vlog ko pero parang kaunti po yung nakapanood kaya isi-share ko po uli, no? Ayan, yan siya. So pakinggan po ninyo. Magtagalog na lang ko para masabtan sa uban, no? Because meron kasi tayong batas kung saan merong archipelagic baseline of the Philippines. Opo, RA 9522. Itong batas na to, dito natin makikita yung baseline, yung point, yung reference point kung saan magsisimula tayong magbilang outward para ma-measure natin yung 12 nautical miles ng ating sovereignty, 24 nautical miles ng contiguous zone, at 200 nautical miles for the exclusive economic zone. So, sa loob ng batas na yan, mga calls, merong ganyan. Nakikita nyo yan, merong latitude, longitude. Oo, distance to the next point. Merong mga labels. Ang importante, may labels, may pangalan kung saan yung point na yan. Because yan po yung baseline, yung reference point, coordinates, tulad ng sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Bakit mahalaga yan? Talagang mahalaga yan para alam mo kung ano yung pinaglalaban mo at saan mo mismo makikita sa mapa yung lugar na yan. Mayroong sinabi dyan si Justice Carpio. Sabi ni Justice Carpio, hindi na raw importante yan, hindi mahalaga yung coordinates na yan, hindi yan kailangan. Sinabi po yan. Kaya bumanat si Marcoleta kay Carpio. Sinasabi nitong isang engineer na naniniwala naman tayo dahil geodetic yan yung mga ganyang sukat-sukat sa lupa, sa mga isla. Geodetical engineer ang gumagawa niyan Hindi naman lawyer kagaya ni Justice Carpio Pero siyempre, may alam din siya dyan, lalo na kung international law. Pero mas matindi po ang kaalaman ng geodetic engineer kung sasukatan lang ng lupa. Okay? Ganito yung itsura niyan kapag nakikita nyo sa mapa, mga calls, para klaro. So calls, talking about those reference points, no? Ito po yung itsura niya sa mapa. Ito yung mga coordinates na yun na makikita natin sa batas. Kapag na-plot mo na siya sa mapa, ito po yun. Ibig sabihin, from this reference point, outward, dun ka magka-count ng 200 nautical miles para makuha mo yung exclusive economic zone mo. Dun ka din magka-count outward ng 12 nautical miles para makuha mo yung sovereign area mo or sovereignty mo. Ganun po yun, mga calls. Now, mali ang sabihin mo na say for example, nagkuha ka ng reference point dyan sa point 69. Tapos nag-count ka outward, tapos andito yung 200 nautical miles mo. Hindi ibig sabihin na straight na yan hanggang doon. Tapos ito yung buong karagatan mo, hindi po ganun yung pagka-count, mga calls. Mali po yan. Always kang babalik sa reference point, mga calls. So ang mangyayari, kung dito ka nagsimula ng reference, ganyan ka, 200, dyan, 200, dyan, 200, 200. So, ang magiging itsura ng boundaries ng EEC mo ay magiging ganyan, mga calls. Ganyan. Hindi ibig sabihin na i-straight mo doon, tapos ito na yung buong karagatan mo. Mali po ang interpretation na yan, mga calls, ha? Maling-mali po. Because you always have to go back
to the reference point. Kaya nga ibig sabihin ni Senator Rodante Marcoleta, alam natin kung saan ang mga points na yan. Okay? Another issue na mahalaga para mas maintindihan natin gaano ka-importante yung sinasabi ni Rodante Marcoleta ng mga boundaries. Say for example mga calls, itong Spratly Island, sinasabi natin na atin. Ito assumption lang ha. Okay, sabihin natin na hanggang dito yung ating 200 nautical miles. Masasabi mo ba na lahat or kabuuan ng Spratly Islands are part of our EEZ? Di ba hindi? Meron pang mga isla dyan na kailangan natin i-consider. Part ba talaga siya ng ating EEZ? Na-define ba natin yan? Nasa batas ba yan? Meron bang coordinates tulad ng mga ganito? Di ba wala? So those are the things that we need to consider para malaman natin kung atin ba talaga yan at kung saan sa mga islang yan ang atin o hindi. Alam mo kung bakit? So ngayon sasabihin mo, ay hindi engineer kasi nga sinabi na diba atin na yung EEZ na yun. So atin na yan lahat ng mga islang yan. Hindi po. Mali po. Ayan. Because ang EEZ, Exclusive Economic Zone, is not the same as our territory. Ayun. Hindi po. Ang territorial sea natin ay 12 nautical miles lamang. Alright. So, from the reference or coordinates, susukat ka ng 12 nautical miles, yun lang ang ating territory. And from 12 nautical miles, susukat ka uli ng another 12 nautical miles. Yun po yung continual tuloy nga natin. From those reference point. Okay? Tingnan nyo to para mas klaro. Okay? Calls, ito yung baseline. Yung mga Ayan. reference point na nakita natin sa mapa kanina, yung pula. Okay? Ito yung baseline na nasa batas natin. From that baseline, 12 nautical miles hanggang dito, yan ang ating territorial sea. Ayan, territorial yan sea. lamang po ang ating sovereignty. Oh. Yes, mga calls. Yan lang ang ating national space, territorial sea, hanggang dyan lang. Ano naman itong contiguous zone? Ayun, Ito yung 12 contiguous nautical zone. miles after ng ating territory. So parang buffer siya, mga calls. Alam nga naman, babantayan mo yung territory natin hanggang dyan ka lang. So pwede kang magbantay dito sa contiguous zone. Pwede mong i-enforce ang mga batas natin, pero hindi na po yan part ng ating Territorial sovereignty. sea. O sovereignty. Magkaiba po ang sovereignty sa sovereign rights. Ayun. Ngayon, so 24 nautical miles is the contiguous zone. Hanggang sa 200 nautical miles, yun po yung ating exclusive economic zone. Hindi po siya part ng ating sovereignty. Pero meron tayong tinatawag na sovereign rights. Ano po yung kaibahan nun? Sovereign rights, mga calls, ibig sabihin, meron kang karapatang i-utilize at gamitin ang lahat ng resources within this area. Pero hindi po natin yan territory. At yan po ang dapat nating naiintindihan. Because this whole space is already an international airspace. Hindi na po natin yan pag-aari. Pero meron tayong karapatang i-utilize ang mga resources within these areas. Alright. So, sana nalinawan kayo at yan po yung purpose natin na linawin. Ang purpose po nila Hontiveros, ni Pangilinan, ay palabuin. Yan po ang purpose nila. Kasi mga troll po yan eh. So, meron po akong isi-share ulit sa inyo na balita kung saan medyo malungkot. Medyo malungkot po ang balitang ito. Oh, wait lang. Ito na. Ayan. Lumobo ang bilang ng walang trabaho sa bansa na pinakamataas sa loob ng 3 taon. Hoy! Pinaka-apektado ang construction sector na tila niragasa dahil sa flood control scandal. Ayun. Nakatutok si Maki Pulido. Mula 1.63 milyong Pilipinong walang trabaho noong 2024, umakyat ang bilang na ito sa 2.26 milyon noong 2025. Ito na ang pinakamataas na unemployment rate sa loob ng 3 taon. Mula mahigit 1 milyong Pilipinong nagkatrabaho noong 2023, bumaba ito sa 664,000 noong 2024 at lalo pang bumagsak pagpasok ng 2025 dahil 172,000 na lang ang nagkatrabaho
trabaho. Sa sektor ng construction, nakita ang pinakamababang pagbaba ng bilang ng trabaho. Ayun. Ayon sa PSA, epekto ito ng paghigpit ng gobyerno sa pagpondo ng mga infrastructure projects kasunod ng mga maanumalyang flood control project. Okay, Negative yung alam growth na rate. natin ang dahilan. No, wala kasing proyekto ang Bongbong Marcos administration, kaya humina yung mga trabahador ng construction. At ang matindi nito, ang daming ghost project. Sino gagawa kapag ang proyekto mo ghost project? 'Di ba? Kaya rin wala yung mga malalaking project, mga malalaking tulay, yung pinagmamayabang ni Bongbong Marcos nung 2025 election, yung trend daw sa ilalim ng lupa, 'di ba? Yung subway, hindi rin po nilagyan ng budget. So, ang ginagawa ni Bongbong, yung mga maliliit na proyekto, flood control, ganito sukat, farm to market road, ganito sukat. Yung mga maliliit lang po, kasi doon pwede kang maggawa ng ghost project. Alam nga naman, subway, ghost project mo subway. Hindi po pwede, mahirap yun. At yung isang malaking tulay, paano mo gagawin ghost project yung isang malaki? Halatadoy, di ba? Halatadoy. Kaya doon lang sa mga maliliit nilagay yung budget para manakaw ng mga may sakit sa kleptomaniac. Napakasaklap. Ang dami po o lumobo po yung mga walang trabaho dito sa Pilipinas. Ano kasunod niyan? Kahirapan. Yan ba talaga ang gusto ni Bongbong Marcos? Di ba 2022, ang sabi niya, ang slogan niya, Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapos kamakailan, sinabi niya, papunta na tayo sa Bagong Pilipinas. Hanggang ngayon, niloloko tayo, pero kayo, naniniwala pa rin kayo? Okay lang dun sa mga bayaran troll. Talagang aayon yan. Kung ano sabihin ni Bongbong, aayunan nila yan. I-heart nila yung post. Magko-comment sila, congratulations, Mr. President, ang galing talaga ng mga Marcos. Mga bayad po yan eh. Ganyan po yung trabaho na yan. Pero yung hindi, no? Hindi pa rin kayo nagigising. Halos araw-araw tayong binobola. Bagong Pilipinas, pinangako noong 2022. Ngayon, papunta pa lang tayo sa Bagong Pilipinas. Oo, nabago nga. Mas kumonte ang mga may trabaho. Mas lumobo yung mga walang trabaho. Ano pa yung pinangako niya? Oo, yung napanood ko kanina sa news, yung digitalization. Pangako niya rin yan yung kampanya, 2022. Hanggang ngayon, magpo 4 years na siya, pangako pa rin yung digitalization. Ang tindi. Pero balik tayo doon sa colostomy bag. Kung ano man yan, nakasaad po sa Constitution, sa batas natin. Dapat, kung ano yung tunay na kalagayan pagdating sa health ng Pangulo, yan po ay pinapublic. No? Siyempre, kung mayroon ng karamdaman ang presidente, itatago talaga nila yan. Itatago nila. Pero nasa batas, dapat i-open mo. Sabihin mo sa publiko ang tunay na kalagayan. Kaya nga lang, itatago talaga nila. Pag medyo severe, pag medyo malubha na ang kalagayan, itatago nila yan. So hanggang dito na lamang po sa ngayon mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat ng inyong pagsuporta sa channel na ito. At kung ikaw ay hindi pa nagsusubscribe, isubscribe na yan. At kung hindi ka pa nagla-like, paki-like na po ang video ito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. See you po next time. Bye-bye.